Facebook monetization update for Like Anika Family Vlogs, okay? Ito yung date and time ng recording natin. Now, as of the date ng recording natin, makikita natin dito sa ating professional dashboard insights under the earnings tab, meron na tayong $6.10 approximate earnings, okay? Yung filter na ginamit natin is from the last 90 days and makikita natin dito yung earnings breakdown natin, okay? So majority or 82% ng ating earnings came from extra bonus. Okay, kung bibisitahin ninyo and papanoorin ninyo yung mga previous videos natin right after nyo panoorin itong video na to, makikita nyo doon yung mga tutorials and yung mga key information na na-share natin, kung paano nyo madaling mako-complete and may execute ng maayos yung extra bonus ni Facebook Meta para ma-ensure na makaka-earn kayo or ma-obtain ninyo talaga yung extra $1 bonus, okay? Now, yung second source ng earnings natin came from Facebook Reels, okay? Ito yung gustong-gusto kong i-highlight ngayon dito sa ating video kasi happy tayo and after hard work, regardless kung pagod tayo sa trabaho and yung extra time natin na pinipilit pa rin nating mag-upload ng mga quality content dito sa Facebook Meta. And after yung series ng hard work and grind natin, meron tayong proof ngayon. Ginagawa ko talaga tong recording na to para magkaroon ako ng timestamp and proof na after yung mga series ng uploads natin, possible talaga na magkakaroon pa rin tayo ng earnings kahit na below 1,000 followers tayo sa Facebook Meta, okay? And then, ito yung medyo wild card sa akin. Until now, hindi ko pa nakikita kung aling photos, kung aling, kung alin doon sa mga photos na na-upload natin yung nakapag-generate nitong $0.02. Okay? So, i-check ko pa yan and i-share ko yan sa ating next videos kapag na-check ko na yung account natin and nakita ko na to kung saan nanggaling yung $0.02. Guys, galing lang pala sa photos, posible pa rin makapag-earn ng income kay Facebook Meta, which is looks promising for me, okay? And ito naman yung mga recent content natin. So, i-share ko rin sa mga next videos natin kung alin yung mga content na strong yung potential for earnings and engagement and yung quality ng video overall, okay? Makikita ninyo, ito yung proof sa ating homepage na as of the date and time ng recording natin, meron tayong 830 followers pero katulad nga nung pinakita ko sa inyo kanina, nakapag-obtain tayo ng earnings, okay, na $6.10 as of the date and time ng recording natin and i-share ko na lang rin and i-flex ko na lang rin yung mga latest videos natin na I'm really happy dito sa output or sa outcome na nagawa natin kasi I really didn't expect na magiging ganito yung results nito, magiging fruitful after a series of research and the hard work and grind. Kahit na pagod tayo sa work, I really find time to do some editing and the research para matulungan kong mag-grow itong Facebook page na ginawa ko para sa aking anak. And pagtutulungan na lang namin ito in the long run in the future para magkaroon tayo ng additional income, okay? And guys, just a quick spot check sa ating peso to dollar exchange rate. So, gagawin natin to para magkaroon tayo ng idea kung magkano yung earnings natin, okay? Kapag kinumpare sa US dollars. Okay, so makikita natin dito, meron na tayong, as of the date and time ng recording natin, nagva-vary kasi ito guys, disclaimer statement lang. Nagva-vary or volatile yung peso to dollar exchange rate pero sa palitan na 61.47 pesos per $1, meron tayong 374.99 na income, okay? So, yung reason kung bakit ito sinishare is because dapat nating ma-realize na kapag nabigyan tayo ng ganitong opportunity ni Facebook Meta na magkaroon ng earnings through Facebook social media platform, dapat natin siyang i-utilize kasi kapag tumataas yung peso to dollar exchange rate, yung income na na-generate natin dito is in dollars, okay? Meaning, nagkakaroon ka ng hedge against inflation dahil yung earnings mo dito in dollars, hindi in Philippine peso. So, halimbawa, bumaba yung value ng peso versus the dollars, kung ano man yung X amount ng dollars mo, magiging proportional lang siya depende sa galaw ng Philippine peso regardless kung tumaas man siya or bumaba. Kasi nga yung dollars is
yung parang main global currency sa financial market, okay? So yun lang muna for now. Ang dami ko pang gustong i-share sa mga susunod nating videos. Make sure lang to always follow, comment, like and share yung ating mga videos sa ating Like Anika Facebook page, sa ating Like Anika Family Vlogs Facebook page. Maraming salamat. God bless. I'll see you sa next video natin.